10 bilyong dolyar. Iyan ang halaga ng imperyong itinayo ko mula sa pawis at luhang hinalo sa mga recipe ni Lola. Pero sa isang gabi, ang lahat ng iyon ay nagmula sa panaginip na naging bangungot. Habang suot ko ang maruming apron at naguhugas ng mga plato sa sarili kong restaurant, narinig ko ang asawa kong si Marco na humahalakhak kasama ang kanyang kabit. "Lorraine is just a cook, Sofia. You are the queen of my heart," anya habang isinusuot sa daliri nito ang sing-sing na pamana pa sa akin. Ang akala nilang katapusan ko ay simula pa lamang ng kanilang pagbagsak. Sino ang mag-aakala na ang isang hamak na tagahugas ng plato ang tatapos sa kanilang maruming laro? Huwag kang mag-alala, attorney. Konting tiis na lang at mapapapirma ko rin si Lorraine sa mga dokumentong yan. Akala niya siguro retirement plan lang ang turing ko sa kanya. Hindi niya alam matagal ko ng plano na alisin siya sa sarili niyang kumpanya para maibigay ko na ang marangyang buhay na deserve ni Sofia at ng magiging anak namin. Ang boses na yon ni Marco ang boses na 10 taon kong pinakinggan bilang himig ng aking seguridad ay tila isang matalim na kutsilyo na dahan-dahang humihiwa sa aking pandinig. Nakatayo ako sa labas ng pintuan ng kanyang silid-aklatan, bit-bit ang isang tray ng mainit na sinigang na hipon. Ito ang paborito niyang ulam luto sa reseta ng aking yumaong lola. Ang pagkaing naging pundasyon ng aming bilyon-bilyong dolyar na imperyo. Sariwa pa ang usok ng sabaw na sumasagi sa aking pisngi, isang mainit na yakap ng pagmamahal na inihanda ko para sa aming ika-10 anibersaryo. Ngunit ang bawat salitang lumalabas sa bibig niya ay tila yelong nagpapatigas sa dugong dumadaloy sa aking mga ugat. Ang tray na hawak ko ay nagsimulang manginig. Ang porselanang mangkok na dati ay simbolo ng aming pagsasalo ay tila naging kasing bigat ng isang bundok. Dahan-dahang nanghina ang aking mga tuhod. Napasandal ako sa malamig na pader ng hallway, pilit na hinahabol ang hiningang tila ipinagkait sa akin ng universo. Ang mga kamay kong sanay sa paghawak ng mainit na kawali at pagmamando sa libu-libong empleyado ay tila naging paralisado. Isang patak ng pawis ang gumulong mula sa aking noo, kasabay ng isang hindi maipaliwanag na panunuyo ng lalamunan. Ang bawat tibok ng aking puso ay lumilikha ng isang masakit na kaba, tila isang tambol na nagbabadya ng malaking sakuna. Hindi lamang pala ang puso ko ang kanyang ninanakaw. Ang bawat pawis na ibinuhos ko mula noong nagsisimula pa lamang kami sa isang maliit na karinderya ang bawat gabing hindi ako natulog para maperpekto ang mga recipe ni Lola. Ang lahat ng iyon ay balak niyang ilipat sa pangalan ng ibang babae. Sa babaeng nagngangalang Sofia. Sa babaeng magbibigay sa kanya ng anak na kailanman ay hindi ko naibigay dahil sa pagod sa pagpapatakbo ng aming negosyo. Naramdaman ko ang pag-init ng aking mga mata, ngunit walang luhang lumabas. Ang sakit ay masyadong malalim para sa mga luha. Ang bawat alaala ng kanyang mga halik at pangako ng katapatan ay nagmistulang mga abo na humahapdi sa aking sugatang damdamin. Ang kanyang halakhak mula sa loob ng silid ay tila isang kutyang paulit-ulit na bumubulalas sa aking pagkatao. Ibinaba ko ang tray sa isang maliit na mesa sa tabi ng pinto. Ang tunog ng pagkakalapag ng tray ay sapat na upang marinig ko ang sarili kong pagkabasag, bagaman walang nakakita. Tiningnan ko ang aking mga palad, ang mga palad na nagtayo ng isang imperyo, at doon ko nakita ang bakas ng harina at pampalasa mula sa kusina. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Naisip ko ang aking lola. Naisip ko ang kanyang lumang talaarawan ng mga recipe na hawak ko pa rin hanggang ngayon. Ang mga pahinang yon ay hindi lamang tungkol sa pagkain. Ang mga yon ay tungkol sa dignidad, sa katatagan, at sa tunay na halaga ng pagkatao. Kung akala ni Marco na ang pag-ibig ko ang aking kahinaan, nagkakamali siya. Ang pag-ibig ko ang nagtayo sa kanya, at ang pagkawala ng pag-ibig na yon
ang magiging mitya ng kanyang pagbagsak. Tumalikod ako at naglakad palayo nang walang likha ng anumang ingay. Ang bawat hakbang ko ay tila pag-iwan sa isang buhay na matagal kong iningatan, ngunit ngayon ay wala na palang halaga. Sa gitna ng dilim ng hallway, isang tanong ang paulit-ulit na umaling-awngaw sa aking isipan, kasing pait ng apdo at kasing lalim ng dagat. Hanggang saan ang kayang tiisin ng isang pusong itinuring na tahanan ang isang taong matagal na palang naghahanap ng ibang bubong, tsaptaman pa sa bakas? Lenny, bilisan mo ang pagkilos. Hindi ka namin kinuha rito para tumitig lang sa mga basag na baso. Kung hindi mo kayang sabayan ang bilis ng aming kusina, lumayas ka na ngayon din. Ang boses ni Leo, ang bagong manager na itinalaga ni Marco sa kauna-unahang sangay ng aming restaurant, ay tila isang hagupit ng latigo na tumatama sa aking likuran. Si Leo ay isang lalaking puno ng kayabangan, ang uri ng tao na nakukuha ang posisyon hindi dahil sa kakayahan, kundi dahil sa pagiging sunod-sunuran sa maling pamamalakad. Nakatayo ako sa harap ng isang malaking lababo, suot ang isang kupas at maluwag na duster na binili ko sa palengke at isang maruming apron na amoy grasa at sabon. Ang aking buhok na dati ay laging maayos at ginagawa sa pinakamahaling salon, ay ngayon ay nakatago sa ilalim ng isang lumang bandana. Ang aking muka ay walang kahit anong bakas ng make-up. Tanging ang pagod at ang pekeng kulubot na nilikha ko gamit ang kakaunting pangkulay ang makikita. Kasalukuyan kong kinukuskos ang isang malaking kaldero na may nanigas na sunog na kanin sa ilalim. Ang tubig sa lababo ay madulas at malabo, puno ng tirang pagkain na nakakadiri para sa iba. Ngunit para sa akin ito ang aking naging silid-aralan sa muling pagkilala sa katotohanan. Masakit sa balat ang matapang na sabon at nararamdaman ko ang pamamanhid ng aking mga daliri sa lamig ng tubig. Ngunit mas masakit ang katotohanang ang taong pinagkatiwalaan ko ng aking buhay ay siya ring taong nagtataboy sa akin sa sarili kong tahanan. Ilang araw na ang nakalipas mula nang marinig ko ang usapan ni Marco at ng kanyang abogado. Sa halip na lumipad patungong Switzerland para sa isang pekeng bakasyong iminungkahi niya para makapagpahinga, nag-iwan ako ng isang sulat na nagsasabing kailangan ko ng mapag-isa sa isang tahimik na probinsya. Ngunit ang totoo, bumalik ako rito. Bumalik ako sa pinakaunang kusina kung saan kami nagsimula ni Lola. Hindi bilang si Lorraine na may-ari ng bilyong-bilyong dolyar, kundi bilang si Nanay Lenny, isang hamak na tagahugas ng plato. O ano pang hinihintay mo? Bakit hindi ka sumasagot? Bingi ka ba matanda? Muling sumigaw si Leo at sa pagkakataong ito ay tinabig niya ang tray ng mga kutsara na kalilinis ko pa lamang. Ang tunog ng mga metal na nagbagsakan sa sahig ay tila isang malakas na hiyaw ng kawalan ng respeto. Yumuko ako nang mas mababa, pilit na itinatago ang kislap ng galit sa aking mga mata. Paumanhin po, Sir Leo. Tatapusin ko na po ito agad. Mahina kong sagot, ginagamit ang boses na paos at tila galing sa isang taong nawalan na ng pag-asa sa buhay. Sa loob-loob ko, bawat insultong ibinabato niya ay itinatala ko sa aking isipan. Ang bawat mura at bawat pagtrato niya sa mga tauhan bilang mga alipin ay nagpapatunay lamang na ang imperyong itinayo ko ay unti-unti nang nilalason ng kasakiman ni Marco. Habang pinupulot ko ang mga kutsara sa sahig, naramdaman ko ang isang pares ng mga mata na nakatingin sa akin mula sa kabilang dulo ng kusina. Si Nanay Rosa, yun ang pinakamatagal na kusinera sa restaurant na ito, ang kaisa-isang nakakaalam kung gaano kahalaga ang bawat sangkap sa pagluluto ng sinigang ni Lola. Ang kanyang tingin ay hindi puno ng pangungutya tulad ng kay Leo. Ito ay tingin ng pagtataka, tila sinusubukang basahin ang nakatago sa likod ng aking maskara. Tumayo ako at muling bumalik sa lababo. Pilit na hindi tinitingnan si Rosa. Ang bawat kuskus ko sa kaldero ay tila paglilinis din sa aking sariling pagkatao
mula sa mga kasinungalingan ni Marco. Sa gitna ng ingay ng mga kawali ng hiyaw ng mga order at ng init ng kalan naramdaman ko ang isang kakaibang kapayapaan. Dito sa ilalim ng maskara ng pagpapakumbaba, mas malinaw kong nakikita ang mga bitak sa pundasyon ng aking buhay. Napahinto ako nang makita ko ang isang pamilyar na kotse na pumarada sa labas ng kitchen entrance. Ang mamahaling sasakyan na ako mismo ang bumili bilang regalo sa kaarawan ni Marco noong nakaraang taon. Bumukas ang pinto at lumabas si Marco, kasunod ang isang babaeng nakasuot ng napakaikling pulang damit at may suot na mamahaling alahas. Si Sofia. Pumasok sila sa restaurant na tila sila ang may-ari ng mundo. Nakita ko ang pagbabago sa mukha ni Leo mula sa pagiging diktador sa amin. Naging isang maamong aso siya sa harap ni Marco. Habang naglalakad sila patungo sa opisina, tumigil si Marco sa tapat ng lababo kung saan ako nakatayo. Huminto ang mundo ko. Ang amoy ng kanyang pamilyar na pabango ay humalo sa amoy ng napanis na pagkain sa aking harapan. Leo, siguraduhin mong malinis ang lahat dito. Magkakaroon tayo ng mahalagang bisita mamaya, sabi ni Marco habang hindi man lang sumusulyap sa akin. Para sa kanya, isa lamang akong bahagi ng background, isang gamit na walang mukha at walang pangalan. Nang makaalis sila, binitawan ko ang hawak kong sponge. Ang aking puso ay tumitibok. Nang mabilis, tila isang ibong nagpupumiglas na makawala sa hawla. Tiningnan ko ang aking mga kamay na nanginginig sa ilalim ng malabong tubig. Isang matalim na sakit ang gumuhit sa aking dibdib. Ang sakit ng pagiging estranghero sa sarili mong pag-aari sa harap ng lalaking nangako sa iyong mamamatay siya para sa iyo. Naglakad ako patungo sa storage room para kumuha ng bagong sabon nang harangin ako ni Nanay Rosa. Ang kanyang mga kamay na magaspang dahil sa ilang dekadang pagluluto ay humawak sa aking braso ng mahigpit. Inilapit niya ang kanyang mukha sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang mapanganib na talino. Sino ka ba talaga? Bulong niya, ang kanyang boses ay sapat lamang para marinig ko sa gitna ng ingay ng kusina. Ang mga mata ng isang tagahugas ng plato ay hindi dapat ganyan kasing talim. At ang mga kamay mo, alam ko ang haplos ng mga kamay na yan sa isang kutsilyo. Masyadong luma at amoy-amag ang lugar na ito, Marco. I can't believe you actually spend time here. It's so baduy. It needs a total makeover, something classy, something like me. Ang boses ni Sofia ay matinis, tila isang gasgas sa mamahaling plaka na pilit na dumidikit sa bawat sulok ng maruming kusina. Nakaupo siya sa isang mataas na silya sa VIP area, nakatabi lang ng kitchen door, habang winawagayway ang kanyang kamay na tila may itinataboy na masamang amoy. Nakahawak pa rin ako sa aking braso na pinipigilan ni Nanay Rosa. Ang bawat salita ni Sofia ay tila isang sampal sa aking muka, ngunit mas masakit ang sagot na naririnig ko mula sa aking asawa. Don't worry, babe. Konting tiis na lang. Kapag naayos ko na ang mga papeles ni Lorraine, we will demolish this whole place. Gagawin nating pinakasikat na lounge sa Maynila ang pwestong ito. I'll fire everyone and hire better-looking staff. Hindi yung mga amoy bawang na katulad nila. Sagot ni Marco, ang kanyang boses ay puno ng paglalambing na kailanman ay hindi ko na narinig mula sa kanya nitong mga huling taon. Naramdaman ko ang unti-unting paghina ng aking grip sa basahang hawak ko. Ang bawat salita ni Marco ay tila isang mabigat na martilyo na dumudurog sa aking puso. Ang restaurant na ito, ang mismong pundasyon ng aming bilyon-bilyong halaga na kumpanya, ang lugar kung saan kami unang nangarap na magkasama, ay itinuturing na lang niyang isang duming kailangang burahin. Lenny, ano pang tinutunganga mo yan? Halika rito at linisin mo itong natapon na red wine ni Ma'am Sofia. Sigaw ni Leo mula sa kabilang bahagi ng silid. Dahan-dahan kong binawi ang aking braso mula kay Nanay Rosa. Hindi ko siya tiningnan sa mata, sa halip itinuon ko ang aking pansin sa sahig. Kinuha ko ang aking timba at basahan at sa bawat hakbang ko patungo sa kanila,
Naramdaman ko ang bigat ng bawat taon ng sakripisyong ibinigay ko para sa lalaking ito. Lumapit ako sa kanilang mesa, ang aking ulo ay nakayuko ng husto upang hindi makita ni Marco ang aking mukha. Lumuhod ako sa sahig sa mismong paanan ni Sofia upang punasan ang pulang likido na tila dugo na kumalat sa maputing tiles. Ang amoy ng mamahaling wine ay humalo sa amoy ng aking pawis at ng matapang na sabon sa aking mga kamay. Be careful, you clumsy old woman. My shoes cost more than your life savings. Iritableng sigaw ni Sofia habang itinutulak ang kanyang paa dahilan upang masagin niya ang aking balikat at muntik na akong masubsob sa basang sahig. Narinig ko ang mahinang tawa ni Marco. Ang tawang yun ang tawang dati ay nagpapakalma sa akin sa gitna ng bawat unos, ay ngayon ay tila isang kutsilyong paulit-ulit na tumatarak sa aking likuran. Hindi man lang niya sinaway ang babae. Hindi man lang siya nagpakita ng kahit katiting na respeto sa isang taong ang akala niya ay isang matandang katulong lamang. Sa aking pagluhod nakita ko ang aking sariling refleksyon sa makintab na sapatos ni Sofia. Doon sa gitna ng dilim at dumi, nakita ko ang isang babaeng hindi ko nakilala. Ang Lorraine na makapangyarihan ay tila naglaho, pinalitan ng isang aninong puno ng pait at pighati. Ang aking lalamunan ay tila may nakabara na tinik isang boses na gustong sumigaw ng katotohanan, ngunit pinipigilan ng pangakong kailangang tapusin ang larong ito. Marco, look at her. Why do you even keep people like this in your company? She looks so pathetic. Muling panunuya ni Sofia habang tinitingnan ako mula ulo hanggang paa na tila isa akong insektong kailangang tapakan. She's just a temporary staff babe. Hayaan mo na. Malapit na silang lahat mawala rito. Just focus on our wedding plans. Sagot ni Marco habang hinahawakan ang kamay ni Sofia sa ibabaw ng mesa. Ang singsing na suot ni Sofia ay kumislap sa ilalim ng ilaw ng restaurant. Ang singsing ni Lola na may malaking esmeralda, ang tanging bagay na sinabi ni Lola na ibigay ko lamang sa taong tunay na magmamahal sa akin. Naramdaman ko ang paglamig ng aking mga kamay sa gitna ng init ng kusina. Ang bawat hibla ng aking pagkatao ay nanginginig sa galit, ngunit mas matindi ang lamig ng aking determinasyon. Piniga ko ang basahan sa loob ng timba, ang tunog ng tubig na bumabagsak sa loob nito ay tila isang malungkot na himig ng pamamaalam sa aking lumang sarili. Nang matapos akong maglinis, tumayo ako ng dahan-dahan. Sa aking pag-alis, narinig ko ang huling mga salita ni Marco na tila naging huling pako sa krus ng aming pagsasama. By the way, attorney is finalizing the papers for the recipe vault. Once I have the original manuscript, we can sell the rights to that international food chain. We don't need Lola's secret anymore. We need cash, Sofia. Lots of it. Tumigil ako sa tapat ng kitchen door. Ang aking likod ay nakaharap sa kanila. Ang talaarawan ni Lola, ang huling piraso ng aking kaluluwa, ay balak niyang ibenta sa mga taong gagawin lamang itong isang walang kwentang produkto. Pumasok ako sa loob ng kusina at sumandal sa pader. Ang aking hininga ay mabigat at puno ng pighati. Doon sa gitna ng ingay ng mga nag-uumpugang kaldero, isang tanong ang hindi ko na maalis sa aking isipan, kasing talim ng isang kidlat sa gitna ng gabi. Gaano ba kadali para sa isang tao na sunugin ang lahat ng tulay na naging daan niya patungo sa rurok, at hanggang kailan ko kayang panoorin ang sarili kong alaala na maging abo. Ang bawat pinggang aking hinuhugasan ay tila isang piraso ng basag na salamin na sumasalamin sa mga alaala. Sa ilalim ng maligamgam na tubig, hindi lang ang sebo at mantsa ang aking nakikita, kundi ang mga ngiti at pangarap na minsan naming pinagsaluhan ni Marco. Ngunit sa lahat ng iyon, ang kumikinang na singsing na esmeralda sa daliri ni Sofia ang pinakamasakit na imahe. Tila bumalik ang aking gunita 10 taon na, ang nakalilipas sa ilalim ng isang malaking puno ng mangga sa likod bahay ni Lola. Kinuha niya ang aking kamay, ang kanyang mga daliri ay kulubot, ngunit puno ng init at isinuot.
Sa akin ang singsing na yon. Apo, bulong niya ang kanyang mga mata ay nangingilid sa luha. Ang singsing na ito ay simbolo ng katatagan. Ibinigay ito sa akin ng iyong lolo sa gitna ng digmaan. Huwag mo itong ibibigay sa lalaking mangangako sa iyo ng yaman. Ibigay mo ang iyong tiwala sa lalaking mananatili sa iyong tabi sa gitna ng kahirapan. Ang tunay na pag-ibig, Lorraine, ay hindi nasusukat sa kinang kundi sa katapatan. Nabalik lamang ang aking diwa nang marinig ko ang malakas na pagbagsak ng isang plato sa basurahan. Si Sofia iyon itinapon niya ang halos hindi nabawasang adobo na inihain sa kanya. Oh, it's so greasy, nakakasira ng kutis. Maarteng reklamo niya habang naglalakad patungo sa banyo ng mga empleyado dahil abala ang pambabaeng banyo sa labas. Sinundan ko siya bitbit ang aking timba at mop upang linisin ang banyo ayon sa utos ni Leo. Pumasok ako at nakita ko siyang naghuhugas ng kamay. Hinubad niya ang singsing ni Lola, ang esmeraldang kumikinang na tila may sariling buhay at walang ingat na ipinatong yon sa gilid ng lababo. This stupid ring is so bulky. Laging sumasabit sa buhok ko, bulong niya sa sarili, habang tinitingnan ako sa salamin na may halong pandidiri. Para sa kanya ang singsing ay isang palamuti lamang, isang istorbo. Para sa akin iyon ang hininga ng aking nakaraan, ang pangako ng aking kinabukasan na ngayon ay winawasak. Nagpatuloy ako sa paglilinis ng sahig, ang aking mga mata ay hindi maialis sa kumikinang na hiyas. Umalis si Sofia sa banyo nang hindi man lang tinitingnan kung nakuha niya ang lahat ng gamit niya. Naiwan ang singsing sa gilid ng lababo, tila isang bituing nahulog mula sa langit nag-iisa at walang halaga sa paningin ng bago nitong may-ari. Ito na ang pagkakataon ko. Ang puso ko ay nagsimulang tumibok ng napakabilis, tila isang kabayong nagwawala sa loob ng aking dibdib. Kung kukunin ko ito, maibabalik ko ang isang piraso ng aking pagkatao. Ngunit kung mahuli ako, ang lahat ng aking plano ay guguho. Ang aking pagkatao bilang si Nanay Lenny ay mabubura at ang aking pagiging Lorraine ay malalantad sa maling panahon. Dahan-dahan kong iniunat ang aking kamay, ang aking mga daliri ay nanginginig. Bago ko pa man mahawakan ang singsing, bumukas muli ang pinto ng banyo. Si Sofia. Bumalik siya. Nanigas ako sa aking kinatatayuan, ang aking kamay ay nakabitin sa hangin. Ngunit hindi ang singsing ang binalikan niya. Kinuha niya ang kanyang mamahaling telepono na naiwan din pala sa kabilang dulo ng counter. Tiningnan niya ako ng masama. What are you staring at? Bilisan mo ang trabaho mo, ang bagal-bagal mo. Aniya bago tuluyang lumabas. Nang marinig kong sumara ang pinto, hindi na ako nag-aatubili. Mabilis kong dinampot ang singsing. Sa sandaling dumampi ang malamig na metal sa aking palad, naramdaman ko ang isang kakaibang lakas na dumaloy sa aking buong katawan. Ito ang lakas ni Lola. Ito ang tapang ng mga babaeng dumaan sa aming pamilya. Hindi ito isang simpleng alahas. Ito ay isang sandata. Mabilis kong isinilid ang singsing sa bulsa ng aking maruming duster sa ilalim ng apron. Tinalikuran ko ang lababo at nagpatuloy sa paglilinis na tila walang nangyari, ngunit ang bawat pintig ng aking puso ay isinisigaw ang aking munting tagumpay. Ilang sandali pa, isang nakabibinging sigaw ang umalingaw-ngaw sa buong restaurant, isang sigaw na puno ng gulat at galit. Magnanakaw? May magnanakaw dito, nawawala ang singsing ko. Ang sigaw ni Sofia ay tila isang kulog na nagpahinto sa lahat. Narinig ko ang mabilis na mga yabag papalapit sa direksyon ng banyo. Ang lahat ng ingay sa kusina ay napalitan ng isang nakakabinging katahimikan. Naramdaman ko ang pagbaling ng lahat ng mga mata sa akin, ang hamak na tagahugas ng plato na huling nakita sa lugar kung saan nawala ang isang napakahalagang hiyas. Ang hiyaw ni Sofia ay tila isang malakas na kulog na yumanig sa buong kusina. Ang dating maingay na paligid ay biglang napalitan ng isang nakabibinging katahimikan.
Huminto ang pagtadtad ng mga gulay, tumigil ang paggisa sa kawali, at ang lahat ng mga mata na dati abala sa kani-kanilang gawain ay sabay-sabay na bumaling sa akin. Nakatayo ako sa gitna ng lahat, hawak ang mop, na tila isang sandatang walang silbi, habang ang bigat ng singsing sa aking bulsa ay nagmistulang isang malaking bato na humihila sa akin, pabulusok sa kahihiyan. Si Marco at Leo ang unang pumasok sa banyo. Ang kanilang mga muka ay nagpapakita ng pinaghalong gulat at inis. Walang pag-aalinlangan itinuro ako ni Sofia ang kanyang daliri ay nanginginig sa galit. Siya iyang matandang yan. Siya lang ang naiwan dito. Sigurado akong siya ang kumuha ng singsing ko. Magnanakaw. Ang salitang magnanakaw ay umalingaw-ngaw sa apat na sulok ng banyo, tumatagos sa aking pandinig at dumudurog sa natitira ko pang dignidad. Tiningnan ako ni Marco hindi bilang asawa niya, kundi bilang isang hamak na basura. Walang bakas ng pag-aalinlangan sa kanyang mga mata, tanging malamig na paghuhusga. Lenny, tama ba ang narinig ko? Ang boses ni Leo ay matigas at mapanuri. Ilabas mo ang singsing. Kung hindi tatawag ako ng pulis at sisiguraduhin kong sa kulungan ka magdiriwang ng Pasko. Wala po akong kinukuha. Mahina kong sagot ang aking boses ay nanginginig, hindi dahil sa takot sa pulis, kundi dahil sa sakit na dulot ng tingin ni Marco. Para sa kanya, napakadali kong maging isang kriminal. Sinungaling, kapkapan mo yan. Leo, kapkapan mo. Utos ni Sofia, ang kanyang mukha ay namumula na sa galit. Humakbang si Leo papalapit sa akin. Itinaas niya ang kanyang mga kamay, handa ng halungkatin ang aking katawan sa harap ng lahat. Napapikit ako ng mariin. Ito na ang katapusan. Sa sandaling madukot niya ang singsing mula sa aking bulsa, hindi lang ang aking pagkatao bilang si Nanay Lenny ang masisira kundi ang buong plano ko. Malalaman nilang lahat kung sino ako. Ngunit bago pa man dumampi ang kamay ni Leo sa aking balikat, isang matatag na braso ang humarang sa kanya. Teka muna, Sir Leo. Ang boses ni Nanay Rosa ay mahinahon, ngunit puno ng awtoridad, tila isang bakal na nakabalot sa seda. Hindi ba't nakakahiya naman na sa harap ng lahat ay gaganyanin ninyo ang isang matanda bago tayo magbintang? Baka naman dapat ay hanapin muna natin ng maayos. Ang kanyang mga salita ay tila isang malamig na tubig na ibinuhos sa nag-aapoy na sitwasyon. Natahimik ang lahat. May isang bagay sa tindig ni Nanay Rosa na nag-uutos ng respeto, ang tindig ng isang taong nakita na ang lahat. Tumingin siya kay Sofia, ang kanyang mga mata ay hindi natatakot. Ma'am, saan ninyo ba huling nakita ang singsing? Baka naman po sa sobrang pagmamadali ninyo ay kung saan ninyo nailagay. Diyan sa lababo. Mabilis na sagot ni Sofia. At siya lang ang nandito. Hindi sumagot si Nanay Rosa. Sa halip lumuhod siya at sinimulang tingnan ang ilalim ng lababo. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang naglakad patungo sa basurahan kung saan itinapon ni Sofia ang plato ng adobo kanina. Ginamit niya ang dulo ng walis para halongkatin ang mga basura. Ano bang ginagawa mo, matanda? Ang singsing ko ay hindi basura. Sigaw ni Sofia. Ngunit bago pa man niya matapos ang kanyang sasabihin, isang maliit na tunog ng metal na tumama sa semento ang narinig ng lahat. Mula sa ilalim ng basurahan, gumulong ang isang kumikinang na bagay. Ang singsing na Esmeralda. Ayan na po pala, ma'am. Sabi ni Nanay Rosa, ang kanyang boses ay walang bahid ng panunumbat. Mukhang nahulog po nung itinapon ninyo ang inyong pagkain. Isang nakakabinging katahimikan ang muling bumalot sa paligid. Ang mukha ni Sofia ay nag-iba-iba ng kulay, mula sa pula ng galit hanggang sa putla ng kahihiyan. Mabilis niyang dinampot ang singsing, hindi man lang nagpasalamat o humingi ng paumanhin. Nagmamadali siya niyang lumabas kasama si Marco na bago umalis ay nagbigay sa akin ng isang huling malamig na tingin. Nang makaalis na sila, unti-unting bumalik sa normal ang lahat.
Ngunit bago pa ako makahinga ng maluwag, hinila ako ni Nanay Rosa sa braso at dinala sa loob ng madilim at tahimik na food storage room. Ang amoy ng mga sako ng bigas bawang at sibuyas ay sumalubong sa amin. Isinara niya ang pinto. Sa gitna ng katahimikan tiningnan niya ako ng diretso sa mata. Ang kanyang tingin ay matalim tila kayang basahin ang pinakatatago kong lihim. Nakita kita, bulong niya. Nakita kitang dinampot ang singsing sa lababo. Hindi yun nahulog sa basurahan. Ako ang naglagay niyan doon gamit ang aking paa habang hindi sila nakatingin. Ngayon, sabihin mo sa akin, Lorraine, bakit ka nagpapanggap na isang hamak na tagahugas ng plato sa sarili mong restaurant? Ang pagbanggit niya sa aking pangalan ay tila isang kidlat na tumama sa aking pagkatao. Nawala ang lahat ng aking lakas. Bumagsak ang aking mga balikat at ang mga luhang matagal kong pinigilan ay tuluyan ng bumuhos mula sa aking mga mata. Humagulgol ako, hindi na bilang si Nanay Lenny, kundi bilang si Lorraine, ang babaeng pinagtaksilan, ninakawan, at ngayon ay basag na basag. Naramdaman ko ang mainit na yakap ni Nanay Rosa. Alam ko na, iha, matagal ko nang napapansin. Ang paraan mo ng paghawak sa kutsilyo, ganyan-ganyan din ang iyong lola. Hinaplos niya ang aking likod. Hindi ka nag-iisa. Matagal na naming alam ang mga kalokohan ni Marco. Pinapalitan niya ang mga dekalidad na sangkap ng mga mumurahin para maibulsa ang pera. Hinawakan niya ang aking mukha at pinunasan ang aking mga luha. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala at isang matinding babala. Kailangan mong mag-ingat, iha. Seryoso niyang sabi ang kanyang boses ay halos isang pabulong. Narinig ko siyang kausap ang isa sa mga tauhan niya. May mas malaki silang plano. Balak nilang sunugin ang lugar na ito para makuha ang insurance. Ang 4 na sulok ng food storage room ay tila lumiit at ang hangin ay naging mabigat. Ang bawat salita ni Nanay Rosa, sunugin ang lugar na ito, ay tila isang malamig na kamay na humahaplos sa aking batok, nag-iiwan ng kilabot na gumagapang sa aking buong katawan. Hindi na lamang ito simpleng pagnanakaw ng yaman o pagtataksil sa pag-ibig. Ito ay isang plano na kayang kumitil ng buhay, isang kasamaang hindi ko kailanman inakala na kayang gawin ni Marco. Paano? Paano mo nalaman? Nangihina kong tanong ang aking boses ay halos hindi na marinig. Ang mga pader dito sa kusina, Lorraine, may mga tainga. Sagot ni Rosa, ang kanyang mga mata ay matalim. May mga taong tapat pa rin sa'yo sa iyong lola. Naririnig namin ang mga binubulong nila kapag akala nila ay walang nakikinig. Hinawakan niya ang aking nanginginig na mga kamay. Huwag kang mag-alala. Hindi ka nag-iisa. Pero kailangan nating mag-isip ng paraan. Kailangan mong makakuha ng matibay na ebidensya bago niya maisakatuparan ang kanyang masamang balak. Tumango ako, ang aking isipan ay naglalakbay sa isang madilim na lugar. Ang takot ay unti-unting napapalitan ng isang malamig at matigas na determinasyon. Ang Lorraine na umiyak kanina ay nawala na. Ang natira ay ang babaeng nagtayo ng isang imperyo mula sa wala. At hindi niya hahayaang maging abo ang lahat ng iyon. Kinabukasan ang buong restaurant ay puno ng tensyon. Dumating si Marco ng maaga, hindi kasama si Sofia. Ang kanyang mukha ay balisa at ang kanyang mga mata ay mailap. Pumasok siya sa opisina ni Leo at narinig ko ang malalakas na sigaw at pagbabagsak ng mga gamit. Nasaan ang titulo ng lupa? Nasaan ang insurance policy ng lugar na ito? Bakit wala sa vault? Sigaw ni Marco, ang kanyang boses ay nanginginig sa galit at kaba. Mula sa aking pwesto sa lababo, nakita ko ang pamumutla ni Leo. Sir, wala po akong alam dyan. Kay Ma'am Lorraine lang po ang access sa main vault. Ang sagot na yon ay tila mas lalong nagpagalit kay Marco. Lumabas siya ng opisina, pawis na pawis ang noo, at sinimulang halungkatin ang mga lumang file cabinets sa hallway. Ang kanyang bawat kilos ay nagpapakita ng desperasyon.
Doon ko napagtanto ang mga dokumentong yon. Matagal ko nang inilipat sa isang safety deposit box sa bangko, 1 linggo, bago pa ang aking bakasyon. Isang kutob na hindi ko maipaliwanag noon ang nag-udyok sa akin na gawin iyon. Ngayon naiintindihan ko na. Nagpatuloy ang araw na puno ng mga parinig at sigaw mula kay Marco. Sa gitna ng lahat ng ito, sa aming maliit na break room tumunog ang aking lumang cellphone na sadyang binili ko para sa pagpapanggap na ito. Isang pamilyar na numero ang lumabas sa screen. Si Marco. Huminga ako ng malalim. Bago sagutin ang tawag, inihahanda ang aking sarili para sa pinakamahusay na pag-arte ng aking buhay. Hello. Sagot ko, ang aking boses ay mahina at tila may sakit. Mahal, kumusta ka na? Ang boses ni Marco sa kabilang linya ay puno ng pag-aalala. Isang matamis at malambing na tono na kabaligtaran ng halimaw na nakita ko kanina. Nag-aalala na ako sa'yo. Bakit hindi ka na nagpaparamdam? Maayos ka lang ba riyan sa probinsya? Naramdaman ko ang pag-akyat ng apdo sa aking lalamunan. Ang kanyang pagkukunwari ay napakagaling, napakakinis. Kung ako pa ang dating Lorraine, maniniwala ako sa bawat salita niya. Okay lang ako, Marco. Sagot ko, pilit na pinapaos ang aking boses. Kailangan ko lang talaga ng panahon para mag-isip. Huwag mo akong alalahanin. Paano ako hindi mag-aalala, miss na kita? Patuloy niya. Everything is fine here, but it's not the same without you. Ang restaurant, ang bahay, ang lahat ay malungkot kapag wala ka. Isang kasinungalingan. Sa likod ng mga salitang yon ay ang balak niyang sunugin ang restaurant at burahin ang lahat ng alaala namin. Pinigilan ko ang panginginig ng aking mga labi. Namimiss na rin kita. Babalik din ako agad, pangako. Magpagaling ka, mahal. Take all the time you need. I love you, Pandi, sabi niya bago ibaba ang tawag. Nabitawan ko ang telepono. Ang I love you na yon ay hindi isang deklarasyon ng pagmamahal, kundi isang hatol. Isang hatol na ako ay mananatiling mangmang at bulag sa kanyang mga mata. Sa sobrang galit na suntok ko ang metal na locker sa aking harapan. Ang sakit sa aking kamao ay walang-wala kumpara sa sakit ng kanyang pagtataksil. Kinagabihan bago ako umuwi, pumasok akong muli sa opisina ni Leo. Alam kong may security camera doon na direktang nakatutok sa kusina. Umupo ako sa tapat ng monitor. Ang aking puso ay kumakabog. Kailangan kong malaman kung may iba pa siyang ginagawa. Habang pinapanood ko ang live feed, isang ideya ang pumasok sa aking isipan. I-rewind ang footage. Binalikan ko ang mga recording mula kaninang umaga. Nakita ko ang sarili ko bilang si Nanay Lenny na nagtatrabaho sa lababo. Pagkatapos ay nakita ko si Marco na nagwawala. Ngunit may isang sandali na nahagip ng kamera, isang sandali na tumayo ako ng tuwid para punasan ang aking noo, at sa isang iglap ang aking postura, ang paraan ng pagtayo ko ay hindi na kilos ng isang matandang kuba, kundi kilos ni Lorraine. Kasabay nito sa kanyang mansyon si Marco ay hindi mapakali. Dahil sa pag-aalala sa mga nawawalang dokumento, binuksan niya ang kanyang laptop at pinanood ang security footage mula sa restaurant. Sinuri niya ang bawat sulok, bawat galaw. Pagkatapos ay itinuon niya ang pansin sa isang malabong imahe, sa likuran ang matandang tagahugas ng plato. Pinindot niya ang pause, pinalaki niya ang imahe. Kahit malabo at pixelated, may isang bagay sa anino ng babaeng iyon, sa hubog ng kanyang balikat, sa paraan ng pagtayo nito, na tila isang multo mula sa nakaraan. Isang pamilyar na multo. Hindi maari. Bulong niya sa sarili, habang dahan-dahang nanlalaki ang kanyang mga mata sa pagdududa at isang uri ng takot na nagsisimulang kumain sa kanyang pagkatao. Halos maghahating gabi na nang matapos ang aming serbisyo. Ang katawan ng bawat isa sa amin sa dishwasher area ay tila binugbog sa pagod. Ang mga buto ay nananakit at ang gutom ay kumakalam sa aming mga sikmura.
Ang tirang pagkain para sa mga empleyado ay halos naubos na isang mangkok ng malamig na kanin at kaunting pritong isda na hindi na sapat para sa aming lahat. Nakita ko ang pagod sa mga mukha ng aking mga kasama, ang kanilang mga balikat ay nakayuko sa bigat ng buong araw na trabaho. Isang bagay sa loob ko ang hindi makatiis na makita silang ganoon. Ang mga taong ito, bagamat hindi nila alam, ay bahagi ng pamilyang itinayo ko. Ang kanilang pawis ay naging bahagi ng tagumpay ng restaurant na ito. Maghintay kayo sandali. Mahina kong sabi, sapat lamang para marinig nila. May iluluto lang ako. Bago pa man sila makatanggi naglakad na ako patungo sa walk-in freezer. Ang aking mga kamay, kahit na nangingimay sa pagod, ay tila may sariling isip. Kumuha ako ng hipon ng ilang gulay at isang supot ng sampalok. Ang mga sangkap ay hindi na kasing sariwa ng dati, isang patunay ng pagtitipid ni Marco. Ngunit para sa akin, sapat na ito. Sa gitna ng tahimik na kusina, habang ang lahat ay nagliligpit na, sinimulan ko ang isang ritual na tila isang dasal. Ang bawat hiwa ng sibuyas, bawat pagpitpit ng bawang ay isang pag-alaala. Tila bumalik ako sa maliit na kusina ni Lola. Ang kanyang mga kamay ay umaalalay sa akin habang tinuturuan akong makuha ang tamang balanse ng alat at asim. Ang sikreto sa pinakamasarap na sinigang apo, bulong ng kanyang alaala, sa aking isipan ay wala sa dami ng pampaasim. Nasa tiyempo. Huwag mong madaliin ang asim. Hayaan mong kumapit ang lasa sa bawat hibla ng karne at gulay. Ang pasensya, Lorraine, iyan ang pinakamahalagang sangkap. Habang kumukulo ang sabaw, ang bango ng tunay na sinigang, hindi ang galing sa instant mix na ipinapagamit na ngayon ni Marco, ay dahan-dahang kumalat sa buong kusina. Ang amoy na yon ay tila isang mainit na yakap, isang pangako ng ginhawa. Isa-isang napahinto sa kanilang ginagawa, ang mga kasama ko. Ang kanilang mga mata, na kanina'y puno ng pagod, ay napalitan ng pagtataka at isang uri ng pananabik na matagal nang nawala. Nang maluto na, kumuha ako ng maliliit na mangkok at pinagsalinan silang lahat. Umupo kami sa isang mahabang bakal na mesa sa gitna ng kusina sa ilalim ng isang malamlam na ilaw. Ang unang higop ng sabaw ay nagdulot ng isang nakakabinging katahimikan. Pagkatapos, isa-isang ngumiti ang aking mga kasama. Ang kanilang mga ngiti ay tila pagsikat ng araw sa isang madilim na umaga. Nanay Lenny. Ito yon, bulong ng isa sa kanila, isang binatang halos kaedad ng aking nawalang pangarap na magkaroon ng anak. Ito yung lasa ng sinigang noong si Ma'am Lorraine pa ang namamahala. Oo nga, sang-ayon no ng isa pa. Nakakamiss. Ito yung lasa na nagpasikat sa lugar na to. Ito ang kaluluwa ng ating kusina. Isang mainit na likido ang namuo sa aking mga mata, ngunit pinigilan ko itong tumulo. Ang kanilang mga salita ay isang balsamo sa aking sugatang puso. Sa sandaling iyon, hindi ako si Lorraine na bilyonarya at hindi rin ako si Nanay Lenny na tagahugas ng plato. Ako ay isang kusinera, naghahandog ng aliw sa pamamagitan ng pagkain tulad ng itinuro sa akin ni Lola. Naramdaman ko ang isang kakaibang kapayapaan, isang uri ng paghilom. Ngunit ang kapayapaang yun ay biglang winasak. Ugh, what's that disgusting smell? Amoy mahirap. Ang matinis na boses ni Sofia ay tila isang basag na bote na humiwa sa aming munting salyu-salo. Pumasok siya sa kusina, kasunod si Marco. Ang kanyang ilong ay nakatakip ng isang mamahaling panyo. Tiningnan niya ang aming mesa, ang aming mga mangkok, at ang malaking kaldero ng sinigang sa kalan na may halong pandidiri. This is why this place is failing. Pinapakain ninyo ang mga sarili ninyo ng mga pagkaing mukhang basura. Kadiri. Walang sino man sa amin ang nakapagsalita. Ang init na aming naramdaman kanina ay napalitan ng isang nakakapasong kahihiyan, ngunit hindi pa siya tapos. Naglakad siya patungo sa kalan, ang kanyang mga takong ay lumilikha ng matatalim na tunog sa sahig.
Kinuha niya ang sandook. This smell, it's the smell of failure. The smell of the patingin palipapane. At sa isang malupit at sinadyang kilos, isinadsad niya ang sandok sa gilid ng kaldero. Itinutulak ito ng buong lakas. Ang buong kaldero ng mainit na sinigang, ang handog ng aking nakaraan, ay bumagsak sa sahig. Ang sabaw ay kumalat na tila isang ilog ng pighati. At ang tunog ng pagbagsak ng metal na kaldero ay umalingaw-ngaw sa buong kusina. Kasabay ng sabay-sabay naming paghinga ng pagkagulat, nakatayo ako roon naninigas habang pinapanood ang bawat piraso ng hipon, bawat dahon ng gulay at bawat patak ng sabaw na simbolo ng pagmamahal ni Lola na kumalat sa maruming sahig tinatapakan at winawalang halaga. Ang makulay na sabaw ng sinigang na kanina lamang ay simbolo ng aming panandaliang ginhawa ay naging isang maputik na ilog sa sahig ng kusina. Pinanood ko ang mga piraso ng hipon na humalo sa dumi ng semento, tila mga bangkay ng pangarap na walang awang itinapon. Ang bango ng sampalok at luya na kanina ay nagbibigay ng init sa aming mga puso, ay naging isang malansang paalala ng aming kawalan ng kapangyarihan sa harap ng mga taong ang tingin sa amin ay mas mababa pa sa basura. Clean that up, you old hag, at siguraduhin mong walang matitirang amoy ng pagkaing kalye rito bukas. Ang tinig ni Sofia ay puno ng tagumpay, ang bawat salita niya ay tila isang tawa na nanunuya sa aking pagkatao. Tiningnan ko si Marco. Inaasahan kong makakakita ako ng kahit katiting na awa sa kanyang mga mata o kahit man lang isang pakiusap na tumigil na ang kanyang kasama. Ngunit wala. Nakatayo siya roon, malamig ang tingin at ang tanging mababakas sa kanyang mukha ay ang pagkainis dahil naantala ang kanyang gabi. Dahan-dahan akong lumuhod doon sa sahig sa gitna ng sabaw na tumatagos na sa aking lumang duster. Ginamit ko ang aking mga kamay upang pulutin ang mga natapon na sangkap. Ang bawat piraso ng gulay na aking dinadampot ay tila pagpulot din sa mga pira-pirasong alaala ni Lola. Nararamdaman ko ang panginginig ng aking mga balikat, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang apoy na unti-unting naglalayab sa kaibuturan ng aking kaluluwa. Isang apoy na hindi para sa paghihiganti, kundi para sa hustisya. Marco, let's go! This place is giving me a headache. Muling hirit ni Sofia habang humahawak sa braso ng aking asawa. Remember, we have a meeting tomorrow with the developers. I want that nightclub to be the most expensive one in Southeast Asia. Tumalikod sila, ang tunog ng kanilang mga yabag ay unti-unting lumalayo. Iniwan kaming lahat sa gitna ng gulo at pait. Nang masiguro kong nakalabas na sila ng gusali, lumapit sa akin si Nanay Rosa. Tumulong siya sa paglilinis. Ang kanyang mga kamay ay marahang humahawak sa aking likod. Walang nagsasalita sa aming lahat sa kusina. Ang tanging naririnig ay ang mahinang pagpiga ng basahan sa loob ng timba. Kinabukasan, habang ang lahat ay abala sa paghahanda para sa tanghalian, nagkaroon ako ng pagkakataong makasilip sa opisina ni Leo. Alam kong naroon ang ilang dokumentong binanggit ni Sofia. Habang kunwari ay nagmap ako sa labas ng pinto, narinig ko ang pagpasok ni Marco at ng isang lalaking nakasuot ng mamahaling barong. Isang kilalang broker ng lupa. Attorney, kailangan nating mapirmahan ang demolition permit ngayong linggo. Ang boses ni Marco ay seryoso at puno ng desperasyon. Malaki ang utang ko sa mga supplier at kung hindi ko maibebenta ang lupang ito sa mga developer ng nightclub, malulubog ako sa utang. Hindi na kailangan ang pirma ni Lorraine. Gagawa tayo ng paraan upang maideklara siyang incapacitated. Nanigas ako sa aking kinatatayuan. Ang panginginig ng aking mga kamay sa hawakan ng mop ay tila isang kuryenteng dumadaloy sa aking katawan. Hindi lang pala ang restaurant ang balak niyang wasakin, kundi pati ang aking katinuan at karapatan bilang tao. Ang patibong ni Marco ay hindi lamang para sa pera. Ito ay isang bitag
upang tuluyan akong ibaon sa limot habang siya ay nagpapakasasa sa aking pinaghirapan. Pero Sir Marco, paano kung biglang bumalik si Ma'am Lorraine? Tanong ng broker. Hindi na siya babalik. Malamig na sagot ni Marco. At kahit bumalik man siya, wala na siyang matatandaan. Ang gamot na ibinibigay ko sa kanya bago siya magbakasyon ay sapat na upang maging malabo ang kanyang isipan. Ang bawat salita niya ay tila isang laso na tumatagos sa aking balat. Ang mga vitamins na ibinibigay niya sa akin gabi-gabi. Ang mga gamot na sabi niya ay para sa aking pagkapagod. Iyon pala ang dahilan kung bakit madalas akong nahihilo noon. Pinaplano na niya ito noon pa man. Ang aking asawa ay dahan-dahang pinapatay ang aking isipan habang ako ay nahihimbing sa kanyang tabi. Nang matapos ang pulong, lumabas si Marco sa opisina na may malapad na ngiti. Tinawag niya ang lahat ng mga empleyado upang magtipon sa gitna ng restaurant. Ang kanyang mukha ay nagpapanggap na malungkot, tila isang mahusay na aktor sa isang dula. Mga kasama, mayroon akong mahalagang anunsyo. Simula niya ang kanyang boses ay tila nababasag. Dahil sa matinding krisis sa ekonomiya at sa kalusugan ng aking asawang si Lorraine, napagpasyahan naming isara na ang branch na ito sa katapusan ng buwan. Ito ang huling linggo ng operasyon ng ating unang tahanan. Isang sabay-sabay na buntong hininga ng gulat at pighati ang narinig mula sa mga empleyado. Ngunit hindi pa doon nagtapos si Marco. Tumingin siya sa akin sa hamak na Nanay Lenny na nakatayo sa gilid at isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. At para sa ating huling gabi, magkakaroon tayo ng isang espesyal na pagdiriwang. Dito gaganapin ang formal na anunsyo ng aking bagong proyekto, isang world-class nightclub na ipapangalan ko sa babaeng nagbigay sa akin ng bagong buhay. Ang huling handog para sa nakaraan bago tayo tuluyang magpaalam. Naramdaman ko ang pagbaling ng tingin ni Nanay Rosa sa akin. Ang kanyang mga mata ay nagtatanong, naghihintay ng aking pagkilos. Sa gitna ng aking galit, naramdaman ko ang isang kakaibang katahimikan sa aking isipan. Ang patibong ni Marco ay nakalatag na, ngunit ang hindi niya alam, ako ang arkitekto ng kanyang pagbagsak. Tumingin ako ng diretso kay Marco, bagamat nakayuko ang aking ulo bilang Nanay Lenny. Sa loob-loob ko may isang pangakong binuo na tila isang sumpa. Marco, ang gabi ng iyong pagdiriwang ay magiging gabi ng iyong pinakamalaking pagkatalo. Siguraduhin mong hindi mangangatog ang mga tuhod mo mamaya matanda. Ayaw kong makita ng mga espesyal na bisita ni Sir Marco na may isang madungis na tagahugas ng plato na nagkakalat sa harap ng kanilang mesa. Isuot mo ang uniformeng ito at pilitin mong magmukhang tao kahit man lang sa huling gabi ng basurang ito. Ang boses ni Leo ay tila isang matalas na tinik habang ibinabato niya sa aking harapan ang isang bagong uniforme ng waiter. Hindi na ito ang simpleng apron ng isang tagahugas ng plato. Inutusan ako ni Marco na magsilbi mismo sa kanilang mesa, isang sinadyang hakbang upang ipahiya ang matandang Lenny sa harap ng maraming tao, isang parusa dahil sa nangyaring gulo noong nakaraang gabi. Nakatayo ako sa loob ng madilim na storage room, hawak ang uniformeng puti na tila isang simbolo ng aking pagsuko. Ramdam ko ang lamig ng telang dumidikit sa aking balat, ngunit mas matindi ang lamig na nagmumula sa aking bulsa. Doon nakatago ang singsing na esmeralda ni Lola. Hinawakan ko ito nang mahigpit, ang matutulis na gilid ng hiyas ay bumaon sa aking palad, tila nagbibigay sa akin ng lakas na kailangan ko para sa gabing ito. Sa labas naririnig ko ang marangyang musika na nagsisimulang tumugtog. Ang bawat nota ng biolin ay tila isang panunuya sa katahimikang matagal kong pinangalagaan. Naririnig ko ang tawanan ng mga taong ang tingin sa restaurant na ito ay isang puhunan lamang, hindi isang tahanan. Ang bawat kalansing ng mga basong nag-uumpugan ay tila isang paalala na ang lahat ng aking pinaghirapan ay malapit ng maging isang entablado para sa bagong buhay ni Marco at Sofia.
Humarap ako sa isang maliit at basag na salamin sa pader. Ang mukha ni Nanay Lenny ay naroon pa rin ang mga pekeng kulubot, ang bandana, ang anyo ng isang taong tila nilamon na ng tadhana. Ngunit sa likod ng mga matang yon, nagniningning ang apoy ni Lorraine. Isang apoy na hindi na kayang patayin ng kahit anong lason o kasinungalingan. Lola, gabayan mo ako. Bulong ko sa hangin ng aking hininga ay lumikha ng munting ambon sa salamin. Ngayong gabi, ang bawat sangkap na itinuro mo sa akin ay magiging boses ng katotohanan. Dahan-dahan akong lumabas ng storage room. Sa bawat hakbang ko patungo sa main dining area, naramdaman ko ang pagbigat ng atmosfera. Ang bawat mesa ay pinalamutian ng mga puting rosas, ang paborito ko. Ngunit ngayon ay tila mga bulaklak para sa isang libing. Nakita ko si Marco na nakatayo sa gitna ng silid, suot ang kanyang pinakamahal na tuksido, tila isang hari na naghahanda para sa kanyang koronasyon. Sa tabi niya si Sofia na nagniningning sa isang pulang gown na tila isang bukas na sugat sa gitna ng kaputian ng silid. Nang makita nila ako, isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Marco. Ayan na ang ating espesyal na tagapagsilbi para sa gabi. Anunsyo niya sa kanyang mga kaibigan, ang kanyang boses ay puno ng nakatagong pangungutya. Lenny, huwag kang tatanga-tanga. Ang gabing ito ay para sa kinabukasan. Lumapit ako sa kanilang mesa, ang aking ulo ay nananatiling nakayuko. Sa bawat paglapit ko, nararamdaman ko ang pagbilis ng tibok ng aking puso, tila isang orasan na nagbibilang ng huling sandali ng isang maling panaginip. Ang amoy ng mamahaling pabango ni Sofia ay humahalo sa amoy ng pawis at determinasyon sa aking katawan. Inilapag ko ang mga menu sa kanilang harapan. Sa sandaling iyon, nakita ko ang isang pamilyar na folder. Sa ibabaw ng mesa ni Marco ang demolition permit at ang bagong kasunduan para sa nightclub, ang huling pako sa cruise. Ngunit may isang bagay na hindi napansin ni Marco. Sa ilalim ng bawat plato na aking inilalagay, may isang maliit at nakatiklop na papel na selyado ng aking tunay na lagda. Isang dokumentong nagsasabing, ang lahat ng kumpanyang ito, ang lahat ng lupang kinatatayuan nila, ay nasa ilalim ng isang irrevocable trust fund na ako lamang ang may kontrol. Habang tinititigan ko ang likod ni Marco, isang matinding sakit ang gumuhit sa aking dibdib. Ang lalaking ito, na minsan kong itinuring na mundo ko, ay ngayon ay isang estranghero na kailangan kong puksain ang kasamaan. Ang bawat alaala ng aming pagsasama ay tila isang malabong anino na unti-unting nilalamo ng dilim. Lenny, sigaw ni Marco, dahilan upang mabalik ang aking diwa. Prepare the signature dish. I want our guests to taste the past before we officially burn it down tonight. Tumango ako ng dahan-dahan. Ang past na tinutukoy niya ay ang aking kaluluwa, ang recipe ni Lola. Naglakad ako pabalik sa kusina. Ang bawat hakbang ko ay tila paglalakad sa ibabaw ng nagbabagang uling. Ang gabing ito ay hindi lamang tungkol sa pera o restaurant. Ito ay tungkol sa kung sino ang mananatiling nakatayo kapag ang lahat ng maskara ay nahulog na. Sa pinto ng kusina, lumingon ako sa huling pagkakataon. Nakita ko si Marco na itinataas ang kanyang baso ng champagne, masaya at kampante. Hindi niya alam na sa likod ng pintong ito, ang aking mga kamay ay hindi na naghahanda ng pagkain para sa kanyang tiyan, kundi isang hatol para sa kanyang kaluluwa. Hanggang kailan mo kayang panindigan ang iyong mga kasinungalingan, Marco, kapag ang mismong pagkaing nagpabusog sa'yo ang maglalabas ng iyong pinakamadilim na lihim? Amdam ko sa gitna ng nagmamadaling mga utos at ingay ng mga nag-uumpugang plato, ang aking sulok sa kusina ay naging isang sagradong alaltar. Hindi ito simpleng pagluluto, ito ay isang ritual, ang huling pag-aalay. Ang bawat sangkap na aking hinahawakan ay may dalang bigat ng nakaraan. Ang luya na dati nagbibigay ng init sa aming mga gabi ay ngayon ay may dalang hapdi. Ang asin na dati
dati nagpapasarap sa aming pagsasalo, ay ngayon ay may lasa ng bawat luhang pumatak sa aking mga pisngi. At ang sili na dati nagbibigay buhay sa ulam, ay ngayon ay simbolo ng galit na nag-aalab sa aking dibdib. Ang aking niluluto ay ang pag-ibig ni Lola, ang pinakasikat na adobo sa buong bansa, ang recipe na nagtayo sa aming pangalan. Ngunit sa gabing ito, ang bawat piraso ng karneng aking inilalagay sa kaldero ay may dalang sumpa. Ang bawat patak ng tuyo at suka ay isang hatol. Ang bawat dahon ng laurel ay isang panalangin para sa hustisya. Ang aking mga kamay na sanay sa pagmamando sa isang malaking korporasyon ay bumalik sa pinakapayak nitong gawain ng paglikha. Ngunit hindi na ako lumilikha ng pagkain para bumusog. Lumilikha ako ng isang salamin upang makita ni Marco ang halimaw na nilikha niya. Habang hinahalo ko ang kumukulong adobo, ang usok na pumapailan lang mula rito ay tila mga kaluluwa ng aming mga pangako. Naalala ko ang mga kamay ni Lola, magaspang at kulubot, habang ginagabayan ang aking mga kamay sa parehong kalderong ito. Ang pagluluto, apo, sabi niya noon, ay pag-ibig na nakikita at nalalasahan. Huwag kang magluluto nang may galit sa puso dahil ang lasa ng galit ay manunuot hanggang sa buto. Ngunit ngayon, Lola, patawarin mo ako. Ang galit na ito ang tanging sangkap na magliligtas sa iyong alaala. Nang maluto, na inihanda ko ang pinakamahal na plato sa buong restaurant. Isang puting porselana na may gintong guhit sa gilid. Maingat kong inilagay ang adobo sa gitna. Ang makintab na sarsa ay kumalat sa plato na tila isang madilim na dugo. Ang bawat piraso ay perpekto sa labas, ngunit sa loob nito ay ang katas ng 10 taong kasinungalingan. Hawak ang isang malaking silver tray, inilagay ko ang nag-iisang plato sa gitna. Huminga ako ng malalim. Sa paglabas ko ng pinto ng kusina, tila ako isang sundalong naglalakad patungo sa huling laban. Ang tawanan at malakas na usapan sa dining area ay biglang humina nang makita nila akong papalapit. Ang lahat ng mga mata ay napako sa akin sa hamak na Nanay Lenny na may dalang isang putahe na tila isang korona. Ang aking mga hakbang ay mabagal ngunit matatag. Ang bawat tapak ko sa sahig ay hindi na tapak ng isang alipin, kundi isang marcha patungo sa katotohanan. Ang bigat ng tray ay hindi bigat ng pagkain, kundi bigat ng katarungan. Huminto ako sa tapat ng kanilang mesa. Nakita ko ang mapanuyang ng ngiti sa mga labi ni Sophie. Nakita ko ang pagkayabang sa mukha ni Marco. Nakita ko ang kasakiman sa mga mata ng kanilang mga bisita. Dahan-dahan inilapag ko ang plato sa mismong harapan ni Marco. Ang amoy ng adobo, ang amoy ng aming nakaraan, ng aming mga pangarap, ay kumalat sa hangin. Here it is, Marco. Ang pas na gusto mong sunugin. Bulong ko, ang aking boses ay hindi na paos. Hindi na boses ni Nanay Lenny. Ito ay boses na pamilyar, isang boses na minsan niyang tinawag na musika sa kanyang pandinig. Napatingala si Marco mula sa kanyang pagkain. Ang kanyang ngiti ay unti-unting nawala. Ang kanyang mga mata na kanina'y puno ng pagmamataas ay ngayon ay napalitan ng pagkalito. Tinitigan niya ako, hindi ang aking damit, hindi ang aking bandana, kundi ang aking mga mata. Sa ilalim ng malalamlam na ilaw ng restaurant sa likod ng pekeng kulubot at anyo ng isang matanda, nakita niya ito. Ang kislap, ang apoy, ang mga matang minsan niyang sinabi na kaya niyang titigan habang buhay. Ang mga matang pag-aari ng asawa niyang akala niya ay nasa isang malayong probinsya, naghihingalo sa gamot na ipinainom niya. Ang kutsara at tinidor na hawak niya ay dahan-dahang bumagsak mula sa kanyang nanginginig na mga kamay. Ang tunog ng metal na tumama sa mamahaling plato ay umalingaw-ngaw sa nakabibinging katahimikan ng buong silid, isang tunog na hudyat ng pagsisimula ng katapusan. Lorraine. Ang pangalang Lorraine na namutawi sa mga labi ni Marco ay tila isang sumpa na bumasag sa katahimikan ng buong silid.
Ang bawat panauhin ay napatigil sa kanilang pagkain. Ang kanilang mga mata ay nagpalipat-lipat mula sa nanginginig na mukha ni Marco patungo sa akin, isang hamak na tagahugas ng plato na ngayon ay nakatayo. Nang tuwid ang mga balikat ay hindi na nakayuko at ang tingin ay tila isang nagniningas na espada. Dahan-dahan itinaas ko ang aking mga kamay. Inalis ko ang lumang bandana na nakatali sa aking ulo. Hinahayaan ang aking mahabang buhok na bumagsak sa aking mga balikat, tila isang itim na tabing na nagpapakita ng isang bagong katotohanan. Gamit ang isang basang tela, marahan kong pinunasan ang aking mukha, inaalis ang mga pekeng kulubot at ang dumi na naging maskara ko sa loob ng maraming araw. Ang bawat hagod ng tela ay tila pagbabalat sa isang sugat na matagal nang kumikirot, ngunit ngayon ay handa na sa paghilom. Nang muling magtama ang aming mga mata, hindi na si Nanay Lenny ang nakita ni Marco. Ang kaharap niya ngayon ay si Lorraine, ang babaeng binuo niya sa pamamagitan ng mga kasinungalingan, ngunit ngayon ay wawasak sa kanya gamit ang katotohanan. Ang liwanag ng mga chandeliers sa kisame ay tila nagtipon-tipon sa aking mukha, nagbibigay ng isang ningning na hindi kayang abutin ng kahit anong alahas ni Sofia. Lorraine, mahal, anong ibig sabihin nito? Ang boses ni Marco ay nanginginig, ang kanyang pagiging kampante kanina ay natunaw na tila yelo sa mainit na araw. Sinubukan niyang tumayo, sinubukan niyang abutin ang aking kamay, ngunit ang kanyang mga tuhod ay tila naging malambot na papel. Isang malaking pagkakamali ito. Let me explain. Anong ipapaliwanag mo, Marco? Ang aking boses ay lumabas na malamig at matatag, tila isang hatol na walang pag-aalinlangan. Ang plano mong ideklara akong baliw. Ang balak mong sunugin ang restaurant ni Lola. O ang sanggol na dinadala ni Sofia na balak mong buhayin gamit ang perang ninakaw mo sa akin. Isang sabay-sabay na buntong hininga ng pagkagulat ang narinig mula sa mga bisita. Si Sofia na kanina ay nakangisi ay ngayon ay nanlalaki ang mga mata sa takot at gulat. Sinubukan niyang sumigaw, ngunit ang bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig ay tila naging usok na walang saysay. Hindi totoo yan. Marco, gawin mo ang paraan. Palayasin mo ang baliw na babaeng ito. Hiyaw ni Sofia habang hinahawakan ng mahigpit ang braso ni Marco, ngunit hindi na siya pinansin ni Marco. Nakatitig lang siya sa akin, ng kanyang muka ay puno ng panginginig. Patawarin mo ako, Lorraine. Ang lahat ng ito, para sa atin ito. Isang mapait na tawa ang kumawala sa aking mga labi. Para sa atin. Ang pagkalason sa aking isipan, gamit ang mga gamot na ibinibigay mo gabi-gabi, ay para sa atin. Ang pagpatay sa alaala ni Lola ay para sa atin. Kinuha ko ang mga dokumento mula sa ilalim ng tray at inihagis ang mga ito sa ibabaw ng mesa. Ang tunog ng mga papel na humahampas sa porselana ay tila isang huling hudyat ng digmaan. Basahin ninyong lahat. Ang kumpanyang ito, ang lupang kinatatayuan ninyo, at ang bawat barya sa bangko ni Marco ay nasa ilalim na ng isang irrevocable trust fund. Wala kang kahit anong karapatan dito, Marco. Mula nang pumasok ako rito bilang tagahugas ng plato, unti-unti ko nang binawi ang lahat. Nanginig ang mga kamay ni Marco habang binabasa ang mga papeles. Ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng telang nakatakip sa mesa. Ang kapangyarihang pinakaingatan niya ay naglaho na tila bula sa isang iglap. Bumukas ang malaking pinto ng restaurant. Ang tunog ng mabibigat na yabag ng mga sapatos sa makintab na sahig ay lumikha ng isang nakakatakot na ritmo. Pumasok ang mga lalaking nakasuot ng uniforme ng mga pulis at ang aking mga abogado. Ang bawat hakbang nila ay tila paglapit ng tadhana. Marco Santos, you are under arrest for embezzlement, corporate fraud, and attempted physical harm through illegal drugs. Ang boses ng opisyal ay tila isang kulog na nagtapos sa lahat ng ingay. Nanginig ang buong katawan ni Marco. Napaupo siya sa kanyang silya, tila isang hari na nawalan ng korona at kaharian.
Tiningnan ko siya sa huling pagkakataon, ang lalaking minahal ko, ang lalaking pinagkatiwalaan ko, ay isa na lamang maliit at kaawa-awang anino sa harap ng aking tagumpay. Ngunit bago pa man siya mailabas ng mga pulis, humarap si Sofia sa akin, ang kanyang mukha ay puno ng puot. Akala mo ba panalo ka na? May dala akong anak ni Marco. Hindi mo kami mapapaalis. Tumingin ako sa kanyang tiyan, pagkatapos ay muli sa kanyang mga mata. Sofia, kung ako sa'yo, mas mag-aalala ako sa kasong isasampa ko laban sa'yo bilang kasabwat. At tungkol sa anak na yan, siguraduhin mong hindi niya mamamana ang kadiliman ng inyong mga kaluluwa. Habang hinihila si Marco palabas ang tunog ng kanyang mga pagsusumamo at hiyaw ay unti-unting humina sa kalayuan. Naiwan ang silid sa isang nakabibinging katahimikan. Huminga ako nang malalim ang unang malayang hininga sa loob ng mahabang panahon. Naramdaman ko ang haplos ni Nanay Rosa sa aking balikat, isang tahimik na pagbati ng tagumpay. Ngunit sa gitna ng aking pagkapanalo, isang tanong ang biglang sumagi sa aking isipan habang nakatingin sa bakanteng upuan ni Marco. Kapag natapos na ang lahat ng bagyo at natira na lamang ang mga guho, sapat na ba ang yaman at hustisya para punan ng puwang sa isang pusong matagal nang naghihintay ng tunay na pag-ibig? Hindi ito maaari. Marco, gawin mo ang paraan. Sabihin mo sa kanila na nagkakamali sila. Ang matinis na hiyaw ni Sofia ay muling bumasag sa katahimikan ng gabi, tila isang hayop na nasasaktan at pilit na naghahanap ng malalabasan. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa braso ng mga pulis na pilit siyang inilalayo sa akin. Ang kanyang marangyang pulang gown ay gusot-gusot na ngayon at ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha at kalat na make-up, isang malayo at nakapanlulumong imahe mula sa mapagmataas na babaeng pumasok sa restaurant kanina. Sa kabilang banda, si Marco ay tila isang estatwa na nawalan ng buhay. Ang kanyang mga mata ay nakatitig lamang sa sahig, hindi makapaniwala na ang mundong kanyang binuo sa ibabaw ng mga kasinungalingan ay naglaho na tila abo sa hangin. Ang bawat hakbang niya palabas, habang nararamdaman ang malamig na bakal ng posa sa kanyang mga pulso, ay tila isang mabigat na parusa. Ang bawat bulong at mapanghusgang tingin mula sa mga dati niyang kaibigan at kasosyo sa negosyo ay naging mga latigo na humahagupit sa kanyang natitirang kayabangan. Napatigil ang lahat nang humarap si Sofia sa akin, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa galit at desperasyon. Akala mo ba tapos na ito? Lorraine, may dala akong anak ni Marco. Kahit anong gawin mo, may bahagi siya sa lahat ng ito. Hindi mo kami matataboy ng ganoon na lang. Tiningnan ko siya nang may halong awa at pandidiri. Ang kanyang huling sandata ay ang sanggol na hindi pa man naisilang ay ginagawa na niyang sangkalan para sa kanyang kasakiman. Dahan-dahan kong kinuha ang isang maliit na puting envelope mula sa aking bulsa, ang huling piraso ng ebidensya na nakuha ng aking pribadong investigador. Inilapag ko ito sa mesa sa tapat ng nanginginig na mukha ni Marco. Marco, tawag ko sa kanya, ang aking boses ay malumanay ngunit puno ng pait. Tingnan mo ito. Ito ang resulta ng DNA test at medical report na nakuha ko mula sa klinika kung saan nagpatingin si Sofia. Nanginig ang mga kamay ni Marco habang binubuksan ang sobre. Binasa niya ang dokumento at kasabay ng bawat salitang kanyang binabasa, ang huling hibla ng kanyang pag-asa ay tuluyan ng naputol. Ang bata sa sinapupunan ni Sofia ay 4 na buwan na isang panahon na kung saan kami ni Marco ay magkasama pa sa ibang bansa at kailanman ay hindi sila nagkita. Ang bata ay hindi sa kanya. Nanigas si Marco. Dahan-dahan niyang ibinaling ang kanyang tingin kay Sofia. Ang pagmamahal at pag-aalala na dating nakikita sa kanyang mga mata para sa babaeng ito ay napalitan ng isang nakatatakot na puot. Sofia, hindi sa akin ang bata. Ang boses ni Marco ay halos isang pabulong, ngunit puno ng matinding pighati. Ha, hindi.
Marco, nagkakamali ang report na yan. Sinungaling si Lorraine. Huwag kang maniwala sa kanya. Desperadong sigaw ni Sofia habang sinusubukang abutin ang kamay ni Marco. Ngunit bago pa man niya mahawakan ang lalaki, isang malakas na tulak ang ginawa ni Marco. Huwag mo akong hawakan. Hiyaw niya ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong restaurant. Ipinagpalit ko ang lahat para sa'yo. Ipinagpalit ko ang asawa ko, ang dangal ko, ang buhay ko, para lang sa isang huwad na katulad mo. Doon sa gitna ng maraming saksi, ang dalawang taong nagtulong upang sirain ako ay nagsimulang magsakalan. Ang kanilang huwad na pag-ibig na itinayo sa ibabaw ng pagkakanulo ay mabilis na naging lason na pumatay sa kanilang dalawa. Nagsumbatan sila, nag-iyakan at nagmura habang ang mga pulis ay pilit silang hinihila palabas. Ang bawat eksena ng kanilang pagbagsak ay naging isang malupit na paalala na ang karma ay hindi natutulog. Ito ay naghihintay lamang ng tamang panahon upang maningil. Nang sa wakas ay mailabas na sila ng gusali, isang malalim at nakabibinging katahimikan ang muling bumalot sa restaurant. Ang mga bisita ay isa-isang nagsimulang mag-alisan, hindi makatingin ng diretso sa akin dahil sa kahihiyan sa kanilang naging bahagi sa gabing iyon. Naiwan ako sa gitna ng silid kasama si Nanay Rosa at ang ilang tapat na empleyado. Umupo ako sa isang silya, ang aking mga kamay ay dahan-dahang lumapat sa aking mukha. Ang mga luhang hindi ko pinayagang pumatak kanina ay tuluyan ng kumawala. Humagulgol ako, hindi dahil sa lungkot para kay Marco, kundi dahil sa matinding pagod ng aking kaluluwa. Ang laban ay tapos na, ang katarungan ay nakamit na, ngunit ang sakit ng pagiging estranghero sa sarili kong pag-ibig ay mananatiling isang sugat na kailangang hilumin ng panahon. Naramdaman ko ang mainit na yakap ni Nanay Rosa. Ang kanyang mga kamay ay patuloy na humahaplos sa aking likod, tila isang ina na nagpapakalma sa kanyang anak pagkatapos ng isang mahabang digmaan. Tahan na, Lorraine, bulong niya. Tapos na ang gabi. Bukas sasalubungin natin ang isang bagong umaga na wala ng mga anino ng kasinungalingan. Tumingin ako sa labas ng bintana sa madilim na kalangitan na unti-unti nang nagkakaroon ng bahagyang liwanag sa silangan. Isang bagong simula. Ngunit sa likod ng aking isipan, isang tanong ang hindi ko maiwasang itanong sa sarili habang hinahaplos ang aking dibdib. Kapag ang lahat ng pader ng iyong buhay ay gumuho na, paano mo muling itatayo ang tiwala sa isang mundong minsan ka nang iniwan sa gitna ng dilim? Ang katahimikan sa loob ng restaurant ay mas masakit pa sa hiyaw ng mga pulis at ang ingay ng iskandalong naganap kanina. Sa gitna ng naglalakihang chandelier at mamahaling kagamitan, pakiramdam ko ay nasa loob ako ng isang libingan, ang libingan ng aking mga pangarap na itinayo, kasama ang maling tao. Nakaupo ako sa isang sulok, pinapanood ang mga alikabok na sumasayaw sa ilalim ng ilaw, tila mga alaala ng isang buhay na hindi ko na muling babalikan. Ma'am Lorraine, kailangan na po nating magligpit. Ang mga empleyado, naghihintay sila sa labas. Mahinahong, sabi ni Nanay Rosa habang inilalapag ang isang basong tubig sa aking harapan. Ang kanyang boses ay tila isang angkla na humihila sa akin pabalik sa realidad. Tumayo ako nang dahan-dahan, ang bawat buto sa aking katawan ay nananakit sa tindi ng pagod. Ngunit sa likod ng pagod na yon ay isang kakaibang pakiramdam ng kalayaan. Naglakad ako patungo sa main door ng restaurant at binuksan ito ng malapad. Doon nakatayo ang lahat ng mga empleyado, mula sa mga cook-waiter hanggang sa mga kasamahan ko sa dishwasher area. Ang kanilang mga mata ay puno ng kaba, pagtataka, at isang uri ng pag-asa na hindi ko kayang baliwalain. Makinig kayong lahat. Ang boses ko ay matatag na muling umaling-awngaw sa sarsa ng aming unang tahanan. Ang restaurant na ito ay hindi magsasara. Sa katunayan, simula bukas
Babalik tayo sa ating pinagmulan. Wala nang mga murang sangkap, wala nang mga pagtitipid na nakakasira sa ating pangalan. Ibabalik natin ang tunay na lasa ng mga recipe ni Lola. Isang mahinang bulong ng katuwaan ang dahan-dahang kumalat sa grupo. Tumingin ako kay Leo, ang manager, na naging sunod-sunuran kay Marco, na ngayon ay nakayuko sa isang tabi. Leo, maaari ka nang umalis. Hindi namin kailangan ng isang pinunong walang katapatan sa kanyang mga tauhan at sa sining ng pagluluto. Sabi ko sa kanya nang walang galit, tanging formal na desisyon lamang. Pagkatapos ay lumingon ako kay Nanay Rosa. Nanay Rosa, simula ngayon, ikaw na ang tatayong head chef at manager ng branch na ito. At hindi lang yan, bibigyan kita ng 10% ng shares ng kumpanyang ito. Ikaw ang naging puso ng kusinang ito noong ako ay nawawala. Ang mga mata ni Nanay Rosa ay nanlaki at dahan-dahang napuno ng luha. Lorraine, hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Maraming salamat, Iha. Huwag kang magpasalamat sa akin, Nay. Kabayaran ito sa iyong katapatan. Sagot ko habang hinahawakan ng kanyang mga kamay. Sa sandaling iyon, ang aking puso ay tila nakaramdam ng isang munting pintig ng saya, isang saya na nanggagaling sa pagbibigay ng halaga sa mga taong tunay na nagmamahal sa iyo. Lumipas ang mga araw na puno ng pagbabago. Muli naming nilinis ang bawat sulok ng restaurant. Inalis namin ang mga palamuting masyadong magarbo at ibinalik ang mga lumang litrato ni Lola at ang mga kagamitang gawa sa kahoy na nagbibigay ng init sa paligid. Ang amoy ng tunay na adobo at sinigang ay muling namayani, tila isang spiritong muling nabuhay mula sa matagal na pagkakahimbing. Isang hapon, habang abala ako sa pag-aayos ng mga dokumento sa opisina, kumatok ang aking abogado na si Attorney Mendoza. May dala siyang isang lumang kahon na gawa sa kahoy na nara. May mga ukit ng mga bulaklak sa gilid. Ma'am Lorraine, nakuha ko na po ito mula sa main vault na itinago ni Marco. Sabi ninyo ay ito ang pinakaingatan ninyong pag-aari. Sabi ng abogado habang inilalapag ang kahon sa mesa. Ito ang orihinal na talaarawan ni Lola. Dahan-dahan kong binuksan ng takip. Ngunit sa aking gulat, sa ilalim ng mga recipe, may isang nakatuping liham na may selyo ng isang kilalang law firm sa aming probinsya. Ang petsa nito ay 7 taon na. Ang nakalilipas 1 buwan bago pumanaw si Lola. Nanginginig ang aking mga daliri habang binubuksan ng liham. Ang sulat kamay ni Lola ay nandoon pa rin ang mga titik na medyo hilahis ngunit puno ng awtoridad. Apo kong Lorraine, panimula ng liham. Kung binabasa mo ito, marahil ay dumating na ang bagyong kinatatakutan ko. Alam kong hindi sapat ang mga recipe ko para protektahan ka sa mundong puno ng kasakiman. May isa pa akong iniwan para sa'yo, isang bagay na hindi kayang nakawin ni Marco o ng kahit sinong tao. Pumunta ka sa ating lumang bahay sa Batanes. Hanapin mo si Mang Tasyo. Siya ang may hawak ng huling susi. Napatigil ang aking hininga. Isang di inaasahang revelation. Akala ko ay alam ko na ang lahat tungkol sa aking pamilya, ngunit tila may mga lihim pa si Lola na hindi ko kailanman nalaman. Ano ang huling susi na binabanggit niya? At bakit kailangang sa Batanes ko pa ito hanapin? Naramdaman ko ang muling pagbilis ng tibok ng aking puso. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito dahil sa takot. Ito ay dahil sa isang panibagong misyon, isang misteryong naiwan ng nakaraan na tila tumatawag sa aking kaluluwa. Tumingin ako sa bintana sa dapit hapon na unti-unting lumalamon sa liwanag. Ang tagumpay ko laban kay Marco ay simula pa lamang. Ang tunay na paglalakbay para mahanap ang aking sarili ay nagsisimula pa lang sa isang malayong isla kung saan ang mga alon ay kasing bangis ng aking pinagdaanan. Sa dulo ng mundo, sa gitna ng mga naglalakihang alon at matatayog na burol ng Batanes, doon ko nahanap ang katahimikang matagal nang ipinagkait sa akin ng sarili kong mga desisyon. Ang hangin dito ay kakaiba, malamig, malinis at may dalang lasa ng asin
na tila humihilom sa bawat sugat ng aking kaluluwa. Habang nakatayo ako sa tuktok ng isang matarik na bangin, pinapanood ang paghampas ng dagat sa mga naglalakihang bato. Sa ibaba, naramdaman ko ang pagiging maliit ng aking mga problema sa harap ng dambuhalang kapangyarihan ng kalikasan. 10 bilyong dolyar, iyon ang halaga ng imperyong iniwan ko pansamantala sa Maynila. Ngunit dito, sa ilalim ng malawak na kalangitan, ang halagang iyon ay tila mga tuyong dahon lamang na tinatangay ng hangin. Walang nakakakilala sa akin dito bilang ang bilyonaryang si Lorraine. Walang nakatingin sa akin ng may halong inggit o takot. Ang bawat ivatan na aking nakakasalubong ay tumatango ng may simpleng ngiti, isang pagkilala na hindi nangangailangan ng titulo o yaman. Naglakad ako patungo sa isang lumang bahay na bato. Ang mga pader nito ay gawa sa korales at apog, tila isang matandang sundalo na nakasaksi na sa libo-libong bagyo. Ito ang bahay ni Mang Tasyo, ang taong binanggit sa liham ni Lola. Ang bawat hakbang ko sa madamong daanan ay lumilikha ng isang malambot na tunog, tila isang mahinang palakpak ng lupang tumatanggap sa aking pagbabalik. Maupo ka, iha. Kanina pa kita hinihintay. Ang boses ni Mang Tasyo ay mahina, ngunit malalim, tila nanggagaling sa kailaliman ng lupa. Nakaupo siya sa isang maliit na bangko sa labas ng kanyang bahay, abala sa paghabi ng isang bakul, ang tradisyonal na proteksyon sa ulo ng mga ivatan, laban sa ulan at sikat ng araw. Ang kanyang muka ay tila isang mapa ng mga karanasan, puno ng malalalim na guhit na ukit ng panahon. Inabutan niya ako ng isang tasa ng mainit na tsaa na gawa sa mga halamang gamot na dito lang matatagpuan. Ang unang higop ko sa tsaa ay nagdulot ng isang kakaibang ginhawa sa aking lalamunan, isang lasa ng lupa at ulan na tila nagpapaalala sa akin kung saan ako nanggaling. Si Lola. Kilalang-kilala ninyo po ba siya? Tanong ko habang hinahawakan ang mainit na tasa sa aking mga nanginginig na kamay. Higit pa sa iyong inaakala, Lorraine. Sagot ni Mang Tasyo, hindi inaalis ang kanyang tingin sa kanyang ginagawa. Ang iyong lola ay hindi lamang isang kusinera. Siya ang tagapangalaga ng huling luntiang lupain sa islang ito. Ang lupang pinagkukunan ng mga natatanging pampalasa na nagpabantog sa inyong mga recipe. Tumayo siya ng dahan-dahan at pumasok sa loob ng kanyang bahay. Pagkalipas ng ilang sandali, lumabas siya bitbit ang isang lumang susi na gawa sa kinalawang na bakal. May nakataling piraso ng pulang tela sa dulo nito. Inilagay niya ito sa aking palad. Ang lamig ng bakal ay tila isang kuryenteng gumising sa aking mga pandama. Ang susing ito ay hindi para sa isang baul ng ginto, bulong mo niya. Ito ay para sa pintuan ng isang lihim na sakahan sa likod ng bundok na yon. Doon itinanim ng iyong lola ang pinagmulan ng lahat. Ngunit mag-ingat ka, iha. Hindi lamang ikaw ang naghahanap sa susing iyan. Naramdaman ko ang muling pagbilis ng tibok ng aking puso. Ang bawat salita ni Mang Tasyo ay tila isang babala na may dalang misteryo. Bago pa man ako makapagtanong muli, narinig namin ang tunog ng isang sasakyang papalapit sa tahimik na kalsada. Isang itim na SUV, isang bagay na hindi karaniwan sa payapang bahaging ito ng isla. Huminto ang sasakyan sa tapat ng bahay ni Mang Tasyo. Bumukas ang pinto at lumabas ang isang lalaking nakasuot ng mamahaling Amerikana. Ang kanyang tindig ay puno ng awtoridad at isang uri ng panganib na pamilyar sa akin. Hindi ko siya kilala, ngunit ang paraan ng kanyang pagtitig sa susing hawak ko ay nagpadama sa akin ng isang matinding kilabot. Miss Lorraine Santos, ang kanyang boses ay malamig at walang emosyon, tila isang makina. Ang susing hawak ninyo ay bahagi ng isang kasunduang hindi ninyo alam. Ibigay ninyo sa akin ang susi at makakaalis kayo sa islang ito ng ligtas. Naramdaman ko ang paghigpit ng aking pagkakahawak sa susi. Ang bawat hibla ng aking pagkatao ay sumisigaw ng pagtutol.
Ang susing ito ay diwa ng aking lola. Ito ang huling piraso ng aking dangal. Tumingin ako kay Mang Tasyo at nakita ko sa kanyang mga mata ang isang tahimik na utos takbo. Sa gitna ng papalubog na araw, habang ang hangin ay nagsisimulang umihip ng mas malakas, tila isang bagyo ang muling nabubuo sa aking buhay. Sino ang lalaking ito? Ano ang kasunduang binabanggit niya? At higit sa lahat, hanggang saan ang kayang isakripisyo ng isang babae para sa isang susing? Ang tanging mabubuksan ay ang mga lihim na matagal nang ibinaon sa lupa. Tumalikod ako at tumakbo patungo sa kadiliman ng bundok habang naririnig ko ang mabilis na mga yabag ng lalaki na sumusunod sa akin tila isang aninong hindi mapuksa-puksa. Bakit ba kailangang maging ganito kahirap ang magmahal at mangalaga sa mga bagay na iniwan na tayo? Ang tanong na ito ay paulit-ulit na humahampas sa aking isipan kasing lakas ng mga alon na humahampas sa batuhan ng Batanes. Ang bawat paghinga ko ay tila isang hapdi sa aking baga at ang bawat hakbang sa madulas na damuhan ay isang pagsubok sa aking natitirang lakas. Ang akala ko ay nakatakas na ako sa mga lobo ng Maynila, pero ang totoo ay dinala ko lang pala ang pain sa gitna ng kapayapaang ito. Naramdaman ko ang paghigpit ng aking pagkakahawak sa kinalawang na susi. Ang malamig na bakal nito ay tila bumaon sa aking balat, nagbibigay ng hapdi na nagpapaalala sa akin na gising ako, nabuhay ako, at meron pa akong dapat ipaglaban. Sa likuran ko naririnig ko ang mararahas na yabag ng lalaking sumusunod sa akin. Ang tunog ng kanyang mga sapatos sa tuyong dahon ay tila isang aninong mabilis na lumalapit, handang lamunin ang huling pag-asa na hawak ko. Stop running, Lorraine. Wala kang mapupuntahan sa islang ito. Ang boses ng lalaki ay malamig. Walang bahid ng pagod, tila isang mangangaso na alam na wala nang kawala ang kanyang huli. Napatigil ako sa tapat ng isang dambuhalang pader na gawa sa mga bato at korales. Ito ang tinutukoy ni Mang Tasyo. Ang pintuang kahoy na nakakubli sa ilalim ng mga gumagapang na baging ay tila isang lihim na naghihintay na mabuksan. Sa gitna ng dilim, hinanap ng aking nanginginig na mga daliri ang butas ng susi. Ang bawat segundo ay tila isang taon ng paghihintay, isang click. Ang tunog ng mekanismong bumukas ay tila isang musika ng kaligtasan. Pumasok ako at mabilis na isinara ang pinto. Mula sa loob hinarangan ito ng aking buong katawan. Doon sa kabila ng pader, tumambad sa akin ang isang paraiso na tila hindi kabilang sa mundong ito. Ang amoy ng sariwang lupa, ng mga halamang gamot na hindi ko pa kailanman naamoy, at ang kislap ng maliliit na bulaklak sa ilalim ng liwanag ng buwan ay nagpabuhos ng aking mga luha. Ito ang lihim na sakahan ni Lola. Dito nagmumula ang bawat pampalasa na naging kaluluwa ng aming imperyo. Lorraine, buksan mo ang pinto. Hindi ako ang iyong kaaway. Ang boses ng lalaki sa labas ay nagbago. Wala na ang bagsik nito, pinalitan ng isang tono na puno ng pamilyar na lungkot. Pangalan ko ay Gabriel. Ako ang apo ng taong kasosyo ng lola mo sa sakahang ito. Ang susing hawak mo ay hindi lang para sa lupang ito. Ito ay para sa isang pangakong hindi natupad ng pamilya mo. Napasandal ako sa pintuan ng aking puso ay tumitibok ng mabilis na tila gustong kumawala sa aking dibdib. Ang bawat salita niya ay nagbukas ng isang bagong sugat, utang na loob. Ang kadenang ito na tila hindi kailanman mapapatid. May iba pa palang katuwang si Lola. Bakit hindi niya ito binanggit sa akin? Dahan-dahan kong binuksan ang maliit na bintana sa pintuan. Nakita ko ang lalaki si Gabriel na nakatayo sa ilalim ng liwanag ng buwan. Wala siyang dalang sandata. Ang kanyang mga mata ay hindi puno ng kasakiman tulad ni Marco, kundi puno ng isang malalim na pighati na tila salamin ng sarili kong nararamdaman. Ipinagpalit ng pamilya mo ang sakahang ito para sa pera sa Maynila, Lorraine. Patuloy ni Gabriel ang kanyang boses,
ay tila isang hangin na dumaan sa mga puno. Ang lolo ko ang nag-alaga rito, habang ang lola mo ay nagpapakasasa sa tagumpay. Ngayon, ang korporasyong kinabibilangan ko ay gustong bawiin ang lupang ito para gawing resort. Ako ang inutusan nilang kunin ang susi, pero hindi ko kaya. Naramdaman ko ang panlalambot ng aking mga tuhod. Ang imperyong ipinaglalaban ko ay itinayo pala sa ibabaw ng isang nakakalimutang sakripisyo ng ibang tao. Ang tagumpay ko ay may amoy ng pagtataksil na hindi ko kailanman inakala. Anong gusto mong gawin ko? Mahina kong tanong, ang aking boses ay tila nababasag. Tulungan mo akong iligtas ang lugar na ito, Lorraine. Ang pakiusap ni Gabriel ay tila isang dalangin. Huwag nating hayaang maging semento ang huling lunti ang alaala ng ating mga ninuno. Ang susing yan, hindi yan para sa pagmamay-ari. Iyan ay para sa pananagutan. Tiningnan ko ang paligid ng sakahan, ang mga halamang itinanim ng mga kamay na puno ng pagmamahal. Ang bawat dahon ay tila bumubulong ng isang katotohanang matagal nang nakatago. Sa sandaling iyon, napagtanto ko na ang tunay na yaman ay hindi ang bilyon-bilyong dolyar sa aking bangko, kundi ang kakayahang protektahan ang mga bagay na may tunay na halaga. Ngunit bago pa man ako makasagot, isang malakas na tunog ng helicopter ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Ang malalakas na ilaw mula sa itaas ay tumama sa sakahan, tila mga mata ng isang dambuhalang naghahanap ng biktima. Nahanap na nila tayo, Gabriel. Bulong ko ang aking puso ay muling binalot ng takot. Ang korporasyon, hindi sila titigil hanggat hindi nila nakukuha ang lupang ito. Humawak si Gabriel sa mga rehas ng pinto, ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Lorraine, kailangan mong magpasya ngayon din. Itatago mo ba ang susing ito para sa sarili mo o gagamitin mo ito para buksan ang pintuan ng katarungan para sa ating lahat? Napatitig ako sa susi pagkatapos ay sa nagliliyab na ilaw ng helicopter sa langit. Ang gabi ng aking pagbawi ay naging gabi ng aking pinakamalaking desisyon. Lumipas ang isang taon na tila isang dahan-dahang agos ng tubig sa isang malinis na batis. Ang ingay at gulo ng Maynila ay tila naging isang malabong panaginip na lamang, isang anino ng nakaraan na unti-unti nang binubura ng sariwang hangin ng Batanes. Nakatayo ako sa beranda ng aming bahay na bato, suot ang isang simpleng puting bestido at ang pamilyar na apron ni Lola na naging saksi sa aking muling pagsilang. Ang sigalot sa pagitan ng malaking korporasyon at ng aming sakahan ay natapos hindi sa pamamagitan ng karahasan, kundi sa pamamagitan ng kapangyarihan ng katarungan na matagal ko nang inihanda. Ginamit ko ang aking yaman upang bilhin ang bawat share ng korporasyong iyon, hindi para magpalawak ng imperyo, kundi para buwagin ang kanilang masasamang plano. Ngayon, ang sakahan ay hindi na lamang isang lihim. Ito ay naging Lola's Legacy Herb Cooperative, isang lugar kung saan ang bawat pamilyang Ivatan na kasosyo ni Lola noon ay mayroon ng pantay na bahagi at dangal. Nabalitaan ko ang nangyari kay Marco mula sa isang maikling ulat ng aking abogado. Kasalukuyan siyang nagsisilbi ng kanyang hatol sa loob ng kulungan malayo sa karangyaan at kapangyarihang tinalikuran niya para sa pansamantalang pagnanasa. Ang kanyang pangalan ay dahan-dahan nang nabubura sa mundo ng negosyo, pinalitan ng katahimikan at limot. Si Sofia naman ay naiwang mag-isa, nilisan ng lahat ng kanyang mga pekeng kaibigan nang mawala ang perang kanyang kinakapitan. Ang kanilang sinapit ay hindi ko na tinitingnan ng may galit. Tinitingnan ko ito bilang isang natural na pag-ikot ng tadhana ang ani ng mga binhing kanilang itinanim. Lorraine, handa na ang mga pampalasa para sa ating bagong batch ng adobo. Ang boses ni Gabriel ay banayad, may dalang init na tila sikat ng araw sa umaga. Naglalakad siya, papalapit sa akin, bitbit ang isang basket ng mga sariwang dahon mula sa sakahan. Sa loob ng isang taon, naging katuwang ko siya
hindi lamang sa negosyo, kundi sa muling pagbuo ng aking tiwala sa ibang tao. Ang kanyang presensya ay hindi humihingi ng anuman. Ito ay nagbibigay lamang ng katahimikan. Napangiti ako habang tinatanggap ang basket. Sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, naramdaman ko ang tunay na kapayapaan sa aking dibdib. Pinatawad ko na ang aking sarili sa pagiging bulag noon. Pinatawad ko na rin si Marco, hindi dahil karapat-dapat siya sa patawad, kundi dahil ang aking puso ay wala ng puwang para sa bigat ng puot. Ang pagpapatawad ay hindi para sa kanya. Ito ay para sa aking kalayaan. Umupo kami sa ilalim ng isang malaking punong mangga sa tapat ng isang payak na mesa na puno ng mga pagkaing niluto namin ng magkasama. Ang bawat subo ay may lasa ng katapatan ng paghihirap at ng tunay na pag-ibig. Ang 10 bilyong dolyar na imperyo ko ay nandoon pa rin, ngunit ngayon ang halaga nito ay nasusukat na sa dami ng mga taong nabibigyan ko ng trabaho at dangal hindi sa dami ng zero sa aking bank account. Natutunan ko na ang halaga ng isang tao ay hindi nakukuha sa taas ng kanyang narating, kundi sa lalim ng kanyang paninindigan. Kapag ang lahat ay gumuho na, ang aking apron ay hindi na simbolo ng pagtatago o kahihiyan. Ito ay simbolo ng aking pagiging tagapangalaga ng isang diwang kailanman ay hindi mamamatay. Tumingin ako sa malawak na dagat sa abot-tanaw kung saan nagtatagpo ang langit at tubig. Ang gabi ay tapos na. Ang bagyo ay lumipas na. At sa bawat paghampas ng alon sa pampang naririnig ko ang bulong ng aking lola, tila isang huling basbas ng katuwaan. Apo, nahanap mo na ang pinakaimportanteng recipe, ang recipe ng tunay na kaligayahan. Huminga ako, nang malalim pinikit ang aking mga mata at hinayaan ang init ng dapit hapon na yumakap sa aking buong pagkatao. Dito sa gitna ng mga bundok at dagat, nahanap ko ang aking sarili. Nahanap ko ang aking tahanan. At higit sa lahat nahanap ko ang lakas na muling magmahal nang walang takot dahil alam ko na ang aking pundasyon ay hindi na buhangin kundi isang matibay na batong ukit ng katotohanan.